Mula sa mga vlog, live streaming at iba't ibang content creation sa social media, lalong dumarami ang mga batang nakikita sa mga digital platform. Kilala ang ilan sa mga bata sa mga content na mga cute na reaksyon, kulitan moments at hataw na sayaw na madalas kinagigiliwan ng mga netizen. Siyempre po, parang ang saya kasi, di ba, sila sa mga magulang nila. Tapos, ang dami ko din pong maliliit, kaya parang, lang ako. Sa akin po kasi, para sa akin, pag mga ganyan na po kalaki, siguro pwede na. Marami din. Ako napapanood ng mga good vibes ng mga sanggol lang. Lalo na ngayon, kakababy ako. Habang ang ilan naman ay nagiging trending sa pranks at mga nauusong challenge. Gayunman, kasabay ng patuloy na paglawak ng presensya nila online, dumarami rin ang mga panganib na maaari nilang kaharapin. Kaya may ilang magulang na naniniwalang dapat mas maging maingat o limitado ang dapat na exposure ng mga bata sa social media upang masiguro ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Para sa akin, hindi. Kasi nagsilaki naman po yung mga bata na hindi naman talaga sila na-expose sa ganun, sa mga social media. At saka, magiging cause na rin siya ng kapahamakan nila. Depende. Depende sa content. Yun. Kung maganda naman, why not? Diba? May mga content kasi na is not allowed to kids, to social media. For security na rin ng baby. Dahil dito, muling nagpaalala ang Council for the Welfare of Children o CWC na dapat unahing protektahan ang dignidad, kaligtasan at kapakanan ng mga bata sa anumang uri ng media exposure at content creation. Sa inilabas na pahayag ng CWC, binigyan diin ito na bagamat may karapatan ang mga bata na makilahok at magpahayag ng kanilang sarili, may obligasyon ang mga nakatatanda na siguruhing ligtas, angkop at mapoprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Lalo pa ngayon na patuloy ang pagdami ng mga insidente ng online at offline bullying sa mga bata. Binigyang diin ng CWC na hindi dapat makaranas ang mga kabataan ng anumang uri ng harassment, cyberbullying at hate speech dahil maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang development, mental health at sense of security. As of today, wala pa akong alam na regulation ng DOLE na sinasaklawan naman yung vlogging at saka yung pag-create ng content sa social media or sa internet. Yan po ay siguro isa sa mga gray areas pa ngayon na currently pinag-aaralan po ito ng DOLE and siguro we will work with DOLE para magkaroon ng regulation dito. Maaari itong may mga na-exploit din na bata dito. No? Paalala ng CWC, mas importante pa rin ang pagsasaalang-alang ng karapatan at kapakanan ng mga kabataan kaysa sa pagkakaroon ng mataas na views, engagement o atensyon sa social media. Siguro ito ay isa sa mga idudulog namin kay Secretary Francis Tolentino and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.